beloved, Boss Mike, Cervera. Kay Judas, yan po, fan natin Senator Rodante Marcoleta sa silmang senador na magtatakang kumala sa mayorya. At live mula sa... Kita nyo mga kababayan, halos lahat naman po sila, no? Itong mga bilyar, itong ilang mga membro ng mayorya sa Senado, na kapag ka daw may kumalas sa kanila, sa 13 Judas, mas masahol pa raw sa Judas. So parang inamin na rin ho nila, no? Na Judas talaga sila. Judas talaga sila. Senado, nauna sa balita, mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, una sa lahat, meron bang senador daw na may planong kumala sa mayorya? Bok, walang binanggit na pangalan si Senator Rodante Marcoleta ng mga senador na gustong lumipat mula sa Senate Majority papuntang Minority. Pero kung sakali raw na meron, aniya, mas masahol para ito kay Judas. At dagdag pa ni Senator Marcoleta, sinugal ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang kaligtasan para raw dumalo sa sesyon at bumoto kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At ang panawagan naman ni Marcoleta sa mga kapwa niya Majority Senator, wag daw baliwalain ang sakripisyo ni de la Rosa. No, kita nyo mga kababayan ko? Wag daw baliwalain ang sakripisyo ni De La Rosa. Kita nyo yung kanilang pinipraise. De La Rosa. Mga kababayan ko, kung ito yung mga para sa tama, para sa katotohanan, kailan naman ho tayo sasama sa may mga maling gawain? Kailan ho tayo sasama doon? Tulad doon ni Bato de la Rosa, napakaraming masasamang gawain. Pero sinasamahan nila at pinipraise pa nila. Sinasamba pa nila, mga kababayan. Sino? Si De La Rosa. Tignan niyo mga kababayan kung gaano kagago yung mga yan. Ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Kita nyo? Mas masahol pa daw kay Judas kasi Judas daw sila. Kasi mga kababayan, hinudas na nga nila si Tito Sen. Hinudas na ho ng mga bilyar. Hinudas na ho ni Loren Legarda. So ngayon, kung manghuhudas daw uli, mas masahol pa sila sa Judas. Mas masahol pa sa kanila kasi mga Judas sila. Ayon mismo kay Rodante Marcoleta. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Kita nyo ho yung katwiran niya na mga kababayan ko, kapag ka daw ba sinabi kay Trillanes, di ba to, na kumain ng tae at kain daw ba ng tae? Tignan nyo yung katwiran, mga kababayan, parang walang pinagkatandaan. Sabi ko nga, kumulubot na ho yung kanyang muka. Yung kulubot niya ho, mga kababayan, hanggang leeg na eh. Tignan nyo ho yung niya, mga kababayan, linya ng mukha niya. Mula noo, pababa hanggang leeg niya. Mukha na nga bulldog, di ba? Sa sobrang katandaan niya. Tignan nyo, sa sobrang katandaan niya, naubos na nga yung buhok niya. Sorry naman pala, sorry sa mga kumakain na. Baliwala nyo, isipin nyo na lang cake. Isipin nyo na lang ice cream. Di ba mga kababayan ko? Sabihin ba naman yun na yun ang katwiran? Samantalang si Bato ang humiling na si Trillanes ang manghuli sa kanya. Kaya nung namataan sa Senado, pinuntahan ni Trillanes, ayun, karipas ng takbo. Kita nyo mga kababayan, karipas ng takbo eh. Ano nangyari mga kababayan ko? Eto, ginagawang big deal. Bakit? Yung kanyang katwiran pang elementary. Gamit lang ho natin yan nung elementary tayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, si Marcoleta walang pinagkakatandaan nito. Tingnan nyo mga kababayan, naubos na yung buhok niya. Naubos na rin pati kilay niya. Malamang pati buhok sa ilong niya, ubos na. Tapos ganyan pa rin ang katwiran, pambobo. Si Marcoleta talaga eh.
Oh, gusto mo pagdebatihan natin yung sinabi mo na yan eh. Katarantaduhan mo yan. Oh. So, nakonsensya si Oh. Senator Mix kaya Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Mm. Hindi namin kagrupo si Senator Mix. Ah. Hindi daw nila kagrupo si Senator Mix. Eh, hindi talaga sasama yun eh. Sabi ni Senator Mix eh, natauhan daw siya eh. Sa ginawa nyo na panggugulo eh. Sa ginawa nyong kaguluhan sa Senado. Di po ba mga kababayan, napaisip na malalim at naisip niya bakit nangyari ang kaguluhan. Kaya ho siya pumanig sa minorya. Kasi alam niya na ginago ng mayorya ang Senado. Di ba? Ginago nila. Ilang araw pa lang, dadalawang araw pa lang, ang gulo-gulo na. At tulad doon ng katwiran nito, tignan nyo itong katwiran nito, mga kababayan. No? Yan, no? Yan. Sabi rito, mga kababayan, no? Ayan, ito muna. Sabi ni dito, President Duterte may not be perfect, pero at least walang barilan sa Senado noong panahon ni Digong daw. Gago, di ba? Alam nyo, eto, bobo ito eh, sa totoo lang. Oo. Alam nyo, mga kababayan, unang-una malaman mo, Kiko Barsaga, bobo ka. Ikalawa, tanga ka. Ikatlo, mangmang ka. Ikaapat, ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagagawan ng mga kaalyado mo. Ikalima, nung panahon ni Digong, ang barilan, binabaril yung mga mahihirap na mga Pilipino. Nagets mo? Kaya sabi ko sa inyo, ang bobobo na itong mga hayop na to eh. Di ba? Wala daw barilan doon sa Senado. Sino ba may gawa nun? Di ba mga kaalyado niya? Mga kaalyado ni Duterte? Yung ikalima. Nung panahon ni Digong, walang ginawa yun, kundi patayan ng patayan dito, patayan nandun. Bakit? Sa panahon ni Pangulong Bongbong, wala akong ganong patayan na makikita kayo. Isolated kung meron man. Pero mga kababayan, kontrolado yung paglaban sa droga. Kung yun lang talaga ang gusto ni Duterte, yung paglaban sa droga ni Pangulong Bongbong. Abay mga kababayan yan. Tignan nyo mga kababayan, hindi naman nalalayo sa panahon ni Digong Meron pa ba kayong nabibili? Meron. Bakit? Nung panahon ni Digong? Meron. Bakit? Sila pa rin ang nagtitinda nun. Diba? Kaya nga sabi nga ni tignan nyo mga kababayan, ni Director Melvin Matibag, ang unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms, Mau Aplaska. Totoo naman napatunayan na ho natin na sila talaga yung gumawa. I-establish na natin, ipako na natin na sila talaga ang nagsimula, ang gumawa ng katarantaduhan sa Senado. Yun na yun. Period. Di ba? Wala na ho. Wala na. Sabi nga dyan, Matibag, gustong unahin na ipasuspende si SP Cayetano. Inihag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi umano dapat siya lamang ang pinananagot sa kontrobersya na pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa mula sa Senado hanggang uminit ang usapin tungkol sa umano'y ICC arrest warrant. Ito'y matapos lumabas ang ulat na inirekomenda umano ni Senate President Alan Peter Cayetano sa ombudsman ang pagsuspindi kay Matibag. Kasunod ng 6 na buwang suspensyon kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Giit ni Matibag kung command responsibility ang pagbabatayan, dapat ding managot si Cayetano dahil nasa ilalim nito ang Sergeant at Arms. Totoo naman. Kung ganoon ang magiging basihan, ang unang suspendin dapat si Alan Peter Cayetano dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms. Ani Matibag. Nauna nang sinailalim sa protective custody ng Senado si De La Rosa na biglang tumakas, di ba?
at nawala po sa premises ng Senado noong madaling araw ng May 14. Kita nyo mga kababayan ko? Gago talaga yan yung mga yan eto pa, mga kababayan, baka akala nyo, maraming mga gago dyan. Eto lalo, mga kababayan, isang tarantado. Sobrang tense na tense dito. Tinatanong sa akin, basta ko singhos ng singhos. Kung si Babalina Amy Marcos na napakadaling nag-move on sa kanyang tila PTSD moment. Hiramin na muna natin yung video ni Vicente Mons. Tingnan nyo mga kababayan ang reaction ni Vicente Mons dito. Subscribe nyo po ito Noong Mayo 13. Ala, pumapasok na sila lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi Mga baliw no? Mga baliw di ba? Mga baliw talaga ito na tuloy. ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob? Dahil kahapon lang, May 18, nagmamaganda na naman ang Madam Auring ng Senado. Ayan. Meron ng bagong mansag si Amy Marcos, Madam Auring ng Senado. Ang Madam Auring ng Senado. May Amy Marcos. Paano? Allergic ako sa pikon. Ayoko, malasap. Hangin. Nang asartalo. Sino pong asartalo? Diba, no, mga kababayan, ano? Ano ba naman tong mga tao na ito, no? Grabe, no? Hindi na lang mag-focus sa trabaho. Si DDS Senador Rodante Marcoleta tila hindi naman makamove on kay former Senator Antonio Trillanes. Ano na? DNB Kanya-kanya nga itong mga paandar Ewan ko ba, bitter na bitter sila. is chasing Senator Bato. Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating kay Minerva, kay Rayan, si Reyes Margie, Robert J. Travels, Luisa Macmelon, Benera Arevalo, Miss Au, sa inyo pong lahat Galaxy Destroyer, si Topakits Machas, sino pa? Julie Murayama, si Rain, nandyan na rin. Sa inyo pong lahat, mga kabayan, Ruth Diaz, ang dami nyo pala sige na, ito na. Tuloy na natin pasok. For an apparent warrant of arrest which the former Senator Trillanes has been showing around that he got a warrant of arrest and he is personally serving it to the Senator. Pagbalik kasi ni DDS Senador Bato de la Rosa noong Mayo 11 kung saan nagtangkang iserve ni Trillanes ang ICC warrant kay Bato, tila nawindang ang pelukan ni Lolo dahil Ito si Vicente Mon matindi rin bumanat no? Tuloy. Nung siya nang tanong sa Senado kung si Trillanes na ba ang official sheriff ng ICC sa Pinas. Kita nyo mga banat no? Cheryl Banyaga, Noli Beroy, Nika Daichoco, Reyes Margie, sino pa? Jane Wanson, Nelia Chrissy, sino pa? Si Yuna Silam, at saka Shirley Santiago. Okay na? Norma Asurin. Shoutout po Tessie Buenape. Sige, tuloy. First question is former Senator Trillanes now the sheriff of the ICC? He has been working with the Interpol. Ito naman nakakalimutan yata ng mga bobong ito, mga kababayan. Enrico Tanggol. Pakinggan nyo, Dangs TV, Pakinggan nyo yung sasabihin ko. Amelia Tungkol, Dancela Gulatera, Jeffrey Herda, May Vlog ako, Susan Larson. Mga kababayan ko, si Trillanes lang naman ang siyang nanguna at naging daan, naging tulay para magkaroon ng justice, hustisya ang mga naging biktima ng extrajudicial killing ni dating Pangulong Digong. Kaya wag ka nang magtanong. Ito naman si Marcoleta. Ito mga kababayan yung sabi nga ni Ping Lacson mukhang yari
President. Well, either ayaw lang talagang umintindi ni Mr. Peluca o talagang boplax lang siya. Kasi mismong si Sentry ang nagsabing pinaunlakan lang niya ang kahilingan noon ni Bato. Ay, bobo no? Bobo talaga eh. Basta ho mga DDS senator, mahihina. Personal request ni Bato na samahan ko daw yung pagka-arrest ko. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Diyan mo! Sige ka lang, ngak dyan ang ICC. Sige! Sige, Go ahead! go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Mama ka! Sumama ka, ikaw mismo magtulong sa akin. Dito ngayon ang arrest ko. Sino po yung That's why I'm here. So kahapon naman, May 18, bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court, muli na namang tinanong ni Mar Peluca sa mga reporters this time kung bakit daw si Trillanes ang nag-serve ng warrant. Anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya mag-serve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Meron nga ni... Palagay mo, may warrant of arrest? Meron nga ni, may warrant of arrest. Oo, Marcoleta, merong warrant of arrest. Hindi talaga makamove on ang matandang galunggong. Oo. Matandang galunggong ka raw, sabi ni Vicente Mon. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo. Sir, ano ba bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. At dahil diretsahan niyang kinukulit ang media na para bang they owe him an explanation, ang sagot ng ilang reporters, tinanong daw nila si Trillanes. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun? Sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pero ang naging comeback o sagot ni Marcoleta, Sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo. Kakain siya ng tayo? Kita nyo mga kababayan, di ba? Duggong no? Sa amin tawag dyan, duggong, bobo, tanga, mangmang. Oh, sarap sampalin ang mukha niya, no? Di ba mga kababayan yung katwiran? Oh, yung katwiran lang mga kababayan nasasabihin mo Pag sinabi ba ni na kumain ka ng ice cream, kakain ka ng ice cream? Anong klaseng sagot yan, di ba? Ito mga kababayan, nagpapakita nga sabi ko sa inyo ng kabobohan nila at katangahan nila Nagiging tanga sila dahil sa pagtatanggol sa kanilang mga kaalyado, hindi sa bansa Hindi ho sa Pilipino Hindi na ho para sa Pilipino yung mga pinaglalaban nila Para na lang ho sa kanilang mga partido, kaalyado, kakampi sa politika. Dapat ho kasi mga kababayan, kapag nasa politika ka, minsan manimbang ka rin. Wala namang problema na ikaw ay may mga kaalyado, may mga kakampi, pero kapag alam mo ng mali, mali na. Di ba? Pero bakit parang ayaw mong bumitaw? Parang piluka mo lang. Na talagang ayaw bumitaw sa anit mo. Ganun yun mga kababayan, di ba? Pagka mali, mali, mga kababayan. Pagka tama, tama. Kahit anong mangyari. Basta sa interes ng taong bayan at interes ng mga Pilipino, yun ang piliin natin. Diba? Kailanman ho, huwag tayong pipili ng para lang sa kapakinabangan ng mga kaalyado at kakampi. Kaya kung ang katwiran ni Marcoleta, kapag daw sinabi ni Bato de la Rosa kay Senator Trillanes na siya'y kumain ng ganito, kakain ba? Iba hong usapin yun. Unang-una, mga professional na kayo, matatanda na kayo. Hindi na kayo bata para gamitin pa yung ganung pananalita. Minsan kasi mga kababayan, pagka nasusukol ka na, pag wala ka nang masabi, puro kapilosopohan na lang yung sasabihin mo para maitawid mo yung pagkapahiya mo Siya totoo lang, pahiyang-piya naman tong matanda na to Napahiya siya doon sa tanong nung sinagot na si Bato de la Rosa naman ang may request nun Si Bato de la Rosa naman ang nagsabi na, gusto mo, Mr. Trillanes, ikaw pa ang humuli sa akin. Sumama ka sa huhuli sa akin. At ngayon, ginawa. At naging, namayani ho yung palabra de honor ni Trillanes biglang mapapasama pa siya.
Ganyan problema mga kababayan sa masasamang tao. Kapag ka nasusukol, sabi nga ni Franz Castro, parang tinta, parang pusit. O pag nasusukol, bumubuga ng kulay itim na tinta. Literal ho mga kababayan, si Marcoleta pusit. Diba mga kababayan ko? Yan o, yan o. Well, that simply proves na puro ngak-ngak at walang yagbols talaga ang mga DDS. Sabay alis, sabay sibat, kita nyo? Sabay sibat kasi nasukol na eh. Hindi nyo nakakayanin yung mga sunod na mga sagot at tanong eh. Diba? Sabay sibat nung gago na to. Hindi kataka-taka na ganyan sumagot si Mar Peluca dahil pati give up KIG niyang napakalinaw na rant o satsat sa Senado ay binabaliktad niya at Correct! Binabaliktad niya talaga. Ayan mga kabayan. Hindi ko sinabi na ipamigay natin ang lahat naman eh. Tulad niyan, yung sinabi niya nga ipapamigay na lang daw. Di ba binago niya? Maraming beses. Sabi niya wala naman daw ang West Philippines Sea sa mapa. Nung pinakitaan natin, meron, iba na naman ang sinabi niya. Pabago-bago sinasabi nito mga kababayan eh. Di ba? Kaya etong tao na to, mahirap pagkatiwalaan mga kababayan. Oo. Ewan ko bakit may nagtitiwala pa dyan. Pero mahirap pagkatiwalaan to. na rant o satsat sa Senado ay binabaliktad niya at sinisipa si Senator Ping Lacson na nag-splice daw sa kanyang crystal clear na treacherous statement. So ibig sabihin pala, kita nyo mga kababayan, yan yung mga banat niya na hahanap siya ng pagbibintangan ng kanyang katarantaduhan. Di ba? lahat ng mga panghahamon nila o panghahamak, pag pinatulan mo ay joke-joke lang pala. Either boplax itong Mr. Peluca na ito o masyadong nainitan ng kanyang makapal na wig ang kanyang kalbong bumbunan at naapektuhan na kaya nawawala na siya sa... Kita nyo mga kababayan ko? Gago mga kababayan? Ayan. Di dumadami tuloy yung basher mo. Di ba Michelle Reyes wala, dumadami sa basher Ay nako. Our beloved Boss Mike Cervera.